Ang susunod na programa ay Rated LC. May maaaring temang di angkop para sa mga high carber na manonood. Patnubay at gabay ng LC coaches, doctors at dietitian ang kailangan. Kung ako tatanungin nyo, seriously, kalimutan nyo na po mga Filipino food. Tipong hindi dapat kayo takot kumain ng taba, hindi kayo dapat takot kumain ng asin. Piruin nyo yun ha, naglo-low carb ka na, pero sumusumpong pa rin yung gout mo. Hindi kayo magtataka. Yung pag kinakain kong vegetable, doon ako nadadali. Kinig ko sa mga low carb doctor, meron nagsasabi na regarding sa oxal. Mahilig ako sa DIY, destroy it yourself. Hello sa inyo! Ako po si Martin. To describe myself, I'm 6'2" in height. I weigh roughly around 400 pounds. Sikto lang natin. Hindi ako kayang sukatin ng ordinary weighing scale. Sabi nila, funny daw ako o funny-walain lang. Ang totoo niyan, bisyo ko talaga tumawa at maging masaya at sisyo ko rin kumain. Meron ba ako katulad dyan sa lugar ninyo? Dahil sa mga maling pagkain at labis na bisyo, naabot ko with flying colors ang metabolic disorder na tinatawag. Siyempre, habang nagkakaedad tayo, hindi tayo pauhuli. Dapat meron tayong maintenance. Hindi kasi pag wala kang maintenance, paglabas ka na ng 30s. Diba mga friend? So, samahan niyo ako sa aking journey na sana ay kapulutan po ng aral. Subukan natin baguhin ang lahat from being morbidly obese to the best health ko na walang body pain at maintenance. Kaya yun? Subukan ko muna. Then try nyo. Baka umubra din sa inyo, di ba? Magandang hapon ulit sa inyo mga obese friend. Ngayong araw pag-usapan namin about yung mga iba't ibang klase ng pag-low carb tinatawag. Low carb may tinatawag sila liberal low carb. Yun yung 100 grams na carbohydrates intake a day. Yun ang limit sa intake mo ng carbohydrates. Tapos kung may liberal, merong tinatawag na moderate low carb. Nasa 50 grams carbohydrates. Yung mga liberal low carb nga po pala, yun yung mga naglo-low carb na gusto lang nilang nagsusustain na lang ng kanilang weight. Kunyari, matagal na silang low carb, gusto lang nilang healthy, na sinusustain nila sa 100 grams carbohydrates per day. Iba naman, meron sa kanila, nagpa-practice yan ng nasa 50 grams of carbohydrates per day, yun yung moderate. Tsaka yung mga tinatawag na therapeutic is under 30 pababa hanggang 0. So yung mga 0 na naglo-low carb, yun yung mga may mas matitinding karamdaman at kailangan nilang masustain yung ganun lifestyle, kaya close to 0 sila. Yan yung mga nagka-carnivore. Yan ang different kinds of low carb. Yung liberal, nga yung 100, merong yun yan, katulad ng wife ko, nagbuwa siya ng input ng carbohydrates. So, siya, masasabi ko, nasa liberal low carb siya. Ang daughter ko, nasa gitna siya ng liberal at saka moderate. Kasi, binawasan ko rin ang intake ng carbohydrates ng daughter ko. Kasi siya ay isang asthmatic. May asthma siya. At the age of 7 years old, lumitaw yung asthma niya. Ganun ang setup namin. So, ang mangyayari, katulad ko, meron akong health na nire-reverse sa diabetes 2 years ago na na-acquire ko yung sakit na yun. Tapos meron din akong fatty liver. Yung fatty liver, I think medyo na-resolve na eh. Konting SGPT, medyo increase pa rin yung SGPT ko. Pero yung SGOT ko, medyo okay. Yung isa normal na eh, below normal na. Tapos yung isa medyo elevated pa. Ito konti na lang. After 2 years, bumaba siya without taking medicine. Kasi nag-take lang naman ako ng medicine sa after ko nag-check up, after ko mag-study ng low carb, inaral ko siya mga 3 months siguro. 2 to 3 months, yun, nag-low carb ako. After ko naubos yung medicine ko, tinigil ko na. So, ang hindi ko lang talaga tinigil sa akin is yung high blood pressure. Ganun na naging kwento ko. So, sa umpisa,
Nagbe-medication ako, tapos tinigil ko nung natuto na ako mag-low carb kasi meron silang explanation na although dapat hindi ko tinigil, pero dahil matigas po ang ulo ko at ako po ay dakilang DIY na isang kinonsider ko yung sarili ko na ako nga po pala ang test subject 001, morbidly obese. Tinitry ko kung talagang mag-work yung low carb sa akin. Kasi nung una, hindi ako naniniwala talaga sa low carb. Ang akala ko low carb is fad diet nga. Dahil nakikita ko online, daming kumukontra yung mga standard doctors, hindi sila naniniwala. Low carb, sabi, dangerous, delikado, hindi daw nakakasustain yung ganong klaseng diet. Yan naman naririnig ko pati sa media. Kailangan ini-insist nila yung balanced diet, which is sa akin, siguro sa ibang tao mag-work yung balanced diet kung meron silang active lifestyle, napakahilig nila mag-exercise, makain sila ng fruits and vegetables, tapos limited lang yung protein nila. Siguro kung mag-work sa kanila, hindi ko naman din i-discredit yun. Ang aking pananaw lang kasi hindi nag-work sa akin for several years. Every time na ginugutom ko yung sarili ko sa hindi pagkain masyado ng protein tsaka fat at carbs lang kinakain ko, lalo akong nagkikrave kumain ng kumain every time. So, hindi ko kayang pigilan yung sarili kong kumain. Nanginginig nga ako, katulad ng naikwento ko last time, na kapag nag-diet ako, nanginginig ako pag hindi ako nakakain. Ganun po siya katindi. Ganun po katindi yung experience ko. Kaya masasabi ko kailangan talaga aralin natin ng low carb. Ang tawag naman dyan sa low carb talaga lalo na kapag ikaw ay nagpa-check up na, tapos binigyan ka na ng tamang computation ng iyong dietitian kung ano yung tamang protein requirement, fat requirement, lalo na sa mga katulad nating may sakit. Ang tawag talaga dyan is therapeutic, restrictive carbohydrate. So, yung ibig sabihin, may bilang lang talaga yung mga pagkain kinakain mo, lalo na sa carbohydrates. May computation yan, kung daming protein, daming fat, nakakainin, yun lang, yung specific na yun. So, ganun siya. So, hindi talaga siya full blast pag mga obese na katulad. Tulad nga na nabanggit ko, kung ikaw is close to zero yung kinakain mo carbohydrates tulad ko, which is naniniwala kasi kung meron akong issue sa oxalates, well, sa ibang topic na yun. Pero sa ngayon, ang gusto ko lang ma-share sa inyo is iba't ibang uri ng paglo-low carb. Merong liberal low carb, yun nga yung 100 grams of carbohydrates per day, hahatiin mo yun sa isang araw. Tapos meron tinatawag na moderate, yun nga yung nasa 50 grams of carbohydrates per day. Restrictive, kapag sinabing restrictive, nasa 30 grams of carbohydrates ka below. Ako, yung mga katulad ko may sakit, dapat doon tayo sa may nagpo-fall tayo sa closer to zero para yung healing natin, yung diabetes natin, mas madali natin siyang ma-reverse. May tanong sa akin, ano ba nagagamot ng low carb? Actually, lahat ng metabolic diseases related yan sa low carb. Makita niyo yan sa internet, i-search niyo about low carb. Make sure lang yung mga pupuntahan yung sites is yung mga sites na legit na sites, yung mga medical research sites, yung mga ganong klase. Ano po, hindi po siya yung mga alanganing klase ng low carb na kontra agad, na masyado silang dogmatic na sasabihin is napakasama ng low carb pag gagawin, ganyan. Pero ina-advise ko sa inyo, kung gusto niyo po mag low carb, much better po pa-guide muna po kayo sa low carb coaches, low carb doctor, at saka low carb dietitian. Kasi kung hindi kayo dadaan doon at kayo magdi-DIY, for sure matutulad kayo sa akin. Mag-e-end up kayo na akala nyo tama yung pag-low carb nyo, magugulat kayo is hindi pala tama. So ganun lang siya kasimple, guys. Hindi mahirap ang low carb. Ang mahirap dito yung transition. So pag-usapan naman natin ang transition. Paano ba ako nag-transition? Ako kasi matigas ang matigas ang ulo ko talaga ever since. That's why tumaba ako ng ganito. Pero yung katigasan ng ulo kong yun nagamit ko sa isang bagay. Ang ginawa ko is nag-low carb ako. One day, pagtaas ko matutunan after 1 month, pagtaas ko marinig ko anong sinasabi ng mga low carb doctor, tinry ko siyang i-apply sa sarili ko. Paano? Nag-ready muna ako, bumili ako ng mga... Actually, ang low carb ko nga nung una is yun nga, nabanggit ko last time, puro gulay. 60% gulay, tapos meron akong kapiranggot na meat, tapos yung fat, hindi ko masyadong iniisip pa yun dahil medyo takot pa ako sa fatty food. So, nag-start ako ganun ang setup. More on
Gulay. So, low carb. Sige, nag-low carb ako. Tuloy-tuloy. Everyday, paiba-iba ng pagkain. Merong start ako sa mga cauliflower. Gigisay mo yung cauliflower. Nag-start ako sa pipino. Ginagawa akong snack. Doon ako nag-start eh. Tapos gumagawa rin ako ng cauliflower rice. Para sa akin, napakamahal. Hindi ko masustain dahil maliban sa mahal, mahirap din siyang i-prepare. Tapos, broccoli, tinry ko. Same, likewise. Ganun din. Mahal din. Mahal po siya. Hindi po siya mura. Honestly, parang nangihinayang ako bumili ng gulay. Kasi ang gulay nga, dahil nga sa panahon, ang mahal-mahal na, hindi ko na kaya. Sabi ko, paano kaya ito? Problema ako. Kaka-research hanggang sa natutunan ko na palitan yung gulay ng karne. So, yung worth ng binibili kong gulay is nasa 800 yata yun. Every 15 days, nabubulakan pa ako ng vegetable. Ako lang kumakain nun. Ganun ang kalakas kumain ng gulay. Though hindi naman talaga ako sobrang hilig ng gulay, wala lang akong choice kasi una, mahal ang karne. Yun ang mindset ko nun eh. Dahil nga high carber pa ako. So, mahal ang karne. So, puro gulay. 60 to 70, 80% ng pagkain ko gulay, discounting protein. Yun ang start ko. Then later on, ang masakit na ito, start ko ng low carb na wala yung uric acid ko. Tapos, dahil nagtitake pa ako ng medicine ng uric acid, yun na lang yung tinitake ko, tsaka uric acid at tsaka yung gamot ko sa blood pressure. Until now, meron pa akong gamot sa blood pressure. Yung uric acid, tinigil ko 1 year ago. So, yun nga, paglo-low carb ko, nagulat ako ba't parang napapadalas na naman ang sumpong ng gout ko. Biruin nyo yun ha, naglo-low carb ka na pero sumusumpong pa rin yung gout mo. Hindi kayo magtataka. So ngayon, saka pakinig ko sa mga low carb doctor, meron nagsasabi na regarding sa oxalates. Doon nga na-realize ko na baka yung pag kinakain kong vegetable, doon ako nadadali. Ang dami kong kumain ng vegetable. Titingin ako sa old photos ko kung may mga pictures ako ng yung way of eating ko dati. Tapos, kulang ako sa protein. So, realize ko na baka may oxalate sensitivity ako kasi nag-uric acid ako. Meron kasi daw yan pathway eh. Yung uric acid mo, actually mataas ang uric acid ko kahit nung last test ko. Umabot ako ng 400 plus. Mataas ang uric acid ko. Tapos sabi nung doctor, low carb doctor, nagko-compete daw yung excretion ng uric acid sa wee at saka yung oxalates. Yun daw ang reason baka kaya mataas ang uric acid ko. Kaya nahihirapan akong pababayan at sumusumpong-sumpong yung gout. Yun ang sabi nila regarding oxalates. So, ang ginawa ko, tinry ko. Inalis ko yung oxalate, nagpalit na naman ako ng diet ko kahit na naka-low carb ako. Sa pagpapalit ko ng diet, dahil nga nagsa-sideline ako, hindi ako makaprepare ng pagkain ko na maayos ng mga panahon na yun. Dahil syempre, ako lang din ang ng household chores namin sa bahay, sa room namin ng daughter ko kasi ako yung hands-on. Sa sideline ako, tapos at the same time ako yung nag-aalaga doon sa bata. Na-prepare ko na yung food ng bata at ako nakakaligtaan ko yung prepare yung food ko nung the day before. Ang mangyayari, piprito na lang ako ng hotdog. Ganun ang ginagawa. So nag-hotdog ako, inalis ko yung vegetable. So puro hotdog na lang ang kinakain ko. Ang anong hotdog na kita ko medyo low yung carbohydrates is yung tender juicy. And then after several weeks, several months, medyo napapansin ko nabawasan yung gout ko pero umaatake pa rin siya. So ngayon, ano nangyari? Tinigil ko yung pagkakain ng hotdog. Ang ginawa ko na lang, pinalitan ko naman ng liempo. Naghanap ako ng liempo online. Bibili ko 10 kilos. Yung mga liempo scrap, yung mga pinagtabasan na liempo na may makikita ka dyan, medyo alanganin yung size. Pero siya, I think dahil ang liempo, fatty siya. So nakikita ko, 60% fat, 40% konti lang yung protein. So ganun. Akala ko pwede sa akin. Yun ang kinakain ko. Tapos minsan bumibili rin ako ng beef scrap, yung pinagtabasan ng baka na sanggapsal, yung mga imported siya kasi fatty eh. Yun na nakikita ko actually na mura. Kasi nanghihinayang nga ako kung gumagastos, may sakit akong ganun.
Parang nangihinayang ako sa mga bagay-bagay. Actually, pati damit ko, nangihinayang akong bilhin eh. May ganun akong sakit. Sapatos ko, hindi ako bumibili. Ganun ang ano ko, ganun yung... Ewan ko, ganun ang naging mindset ko. Parang, alam ko naman na siguro dapat, syempre, bumili ka rin ng gamit. Pero hindi ko lang alam kung bakit para mas parang nangihinayang akong bilhin yung mga medyo pricey na bagay. Ano yun, makita nyo, hindi ako nagsusuot ng relo. Pero yata akong gamit sing-sing lang. So, meron ako relo pero hindi ko sinusuot kasi hindi nga ako mahilig sa mga... Hindi ako mahilig bumili ng kuno. Yun nga. Tapos, yun nga, napansin ko yung gout ko medyo humupa simula nung tinitigil ko yung hotdog. Pero meron pa rin akong sumusunod. Ngayon, dumating yung time na nagpa-check up ako. Nagpa-check ako sa low carb doctor. Tapos binigyan niya akong dietitian. Pagka-check, pinakita ko yung lab works ko. Ito, after 2 years na. Talagang matigas talaga ulo ko no? Hindi ko talaga sinunod yung bago ka mag-low carb, magpa-test ka muna para meron ko reference. Though meron naman talaga akong reference kasi yun nga, 2 years ago, nalaman kong diabetic na ako. After nun, hindi na ako bumalik sa doktor. Bumalik ako, 2 years na. So, ganun na nangyari. So, pagkabalik ko sa doktor, tinanong ako, ano ba kinakain ko? Ano bang ganun? So, ano, kamusta daw ako? Mga questions. Nag-raise ako ng questions about sa low carb. Nasingit na rin dyan yung regarding sa oxalates. About nga dun sa, sa problem ko. Na may gout nga. Pag drink ko ng coffee, baka isa sa mga reason yun. Yung mga ganong klaseng topic. Diniscuss sa akin na baka pwedeng buwasan ko yung pagkain ng vegetable, baka yun ang reason. So, tinry ko. Aniwala ho kayo. After few months, nabuwasan ng gout ko. Hindi na siya ganun kasakit. Simula nung tinanggal ko yung mga coffee, lahat ng, pati green leafy, naglaylo ako. Kasi napansin ko yan kapag nagsasanggapsal, yun na lang naman ang kinakain ko, lettuce. Nagle-lettuce pa ako nun Pero after 3 days, sumusumpong yung gout ko. So, oh my God, sabi ko, mukhang totoo nga yung oxalate. Kasi nung una talaga hindi ako naniniwala, matigas ang ulo ko, pasaway ako. Mahilig ako sa DIY, destroy it yourself. Mahilig ako sa destroy it yourself. Ayun, nadi-destroy na pala yung katawan ko, hindi ko alam. So, ganun yung nangyari sa akin. Kaya guys, yung paglo-low carb, pag-isipan nyo, baka makatulong sa inyo. Yun lang naman ang akin. Hindi ka naman sinasabing lahat ng tao nire-require kung mag-low carb. Kung ako personally, gusto ko lahat mag-low carb. Bakit? Kasi gusto ko kayo maging healthy. Kasi nga, tinawag ko sa sarili ko, I'm your obese friend. So parang kaibigan na rin ako. Based sa experience ko, gusto ko lang i-share sa inyo na dapat kung gusto niyo ng optimal health, try niyo muna yung sinasabi ko na low carb. Magbawas lang muna kayo ng carbs. Madali lang naman alisin mo lang naman yung, although hindi madali yung process. Madali lang isipin kung anong gagawin. Pero yung process na pagdadaanan nyo, kailangan ready kayo. Adequate ang knowledge nyo. Yung tipong hindi dapat kayo takot kumain ng taba, hindi kayo dapat takot kumain ng asin. Tapos protein na number 1 yung focus. Yan yung mga bagay na dapat yung focusan. Mag-focus kayo sa protein. Secondary yung fat. Carbohydrates, kalimutan nyo na yan. Yung mga niluluto nyo dati, kung ako sa inyo, kung ako tatanungin nyo, babay na po tayo talaga sa Filipino food. Yun ang reality para sa akin. Kung ako tatanungin nyo, seriously, kalimutan nyo na po mga Filipino food kung kayo po may sakit, kung may diabetic kayo, kung meron kayong talagang babay na po muna. Pagalingin nyo muna yung sarili nyo sa pamamagitan ng paglo-low carb. Pero soon, sige, posible, pasundot-sundot, pwede nyo kainin ng mga pagkain na yan. Pero, ang catch po doon is, sa ngayon na nag-heal kayo, hanggat maaari clean. Clean yung way of eating nyo po. Magpagaling muna po tayo. Ako po, honestly, hindi ko naman sinasabing perfect ang low carb ko. Pero, I can say 80% ng day-to-day ko is clean. Sa pamamagitan, paano ko nasabing nag-cheat ba ako makain ng carbohydrates? No, hindi po talaga ako makain ng carbohydrates. Siguro masasabi kong cheating ko, minsan makasundot ka ng mga kumain ka sa labas, mga inihaw na manok. Yung inihaw na manok na yun, for sure may marinade yun. For sure may betchin yun, may MSG, meron siyang
marination ng sugar, meron siyang soy sauce. So, yung mga bagay na yan sa susunod talakayin natin. Yung mga ingredients ng low carb. Medyo mahaba po kasi topic yun. Kaya bago yun, dito muna tayo sa foundation about sa paglo-low carb. Kailangan paglo-low carb, hindi po kayo takot kumain ng taba, hindi po kayo takot kumain ng asin. Ito po yung mga start As long as dapat low carb. Sasabihin, kakain po ako ng gulay. Ano pong gulay ang pwede? Sige, kung kakain po kayo ng gulay, ang pwede lang po green leafy vegetable. Pero doon sa green leafy vegetable, depende pa po kung ano pong condition nyo. Kung kayo diabetic lang kayo at hindi naman kayo stone former, ibig sabihin nagkakaroon kayong bato sa ganito, bato sa ganyan, sa mga parts ng katawan nyo. Baka pwedeng ilaylo nyo yung pagkain ng vegetable. Siguro magluto muna kayo, focus kayo sa karne. Tapos kung talagang hindi nyo mapigilan, umay kayo, sige, kain po kayo ng vegetable, kain po kayong konting vegetable. Ganun po ang diskarte dyan. Mag-focus po sa protein. Papansin nyo yan. Yan ang isang bagay na akala ko na-disregard ko masyado Kasi iniisip ko, low carb lang, importante sa akin. Low lang yung carbohydrates intake ko. Pero hindi po pala. Yun yung bagay na nagkamali ako sa paglo-low carb journey ko. Tapos, akala ko talaga only fat. Yung iba naman kasi pwede naman makaka-only fat kung ikaw yung weight mo is nasa maganda ka ng weight. Abot mo na po yung tama, yung goal weight nyo, yun, okay lang, kahit papaano, yung fat, kailangan na ng katawan nyo kasi wala kayong imbak na taba. Ako, ang dami ko taba. Laki ko pa, di ba? 2 years ago, mas malaki pa ako sa size ko ngayon. Kaya nga, medyo proud na ako medyo nakiliti yung ano ko Parang feeling ko, yung puwet ko kinikiliti na ganun ba, Yung nakaraang araw, punta kaming market. Nung araw kaming kumain ng sa restaurant, sa buffet, na merong inflammatory food. Nag-try kami mag-check ng weight at saka ng body mass, yung mga fat, fat measurement kami meron doon sa Mercury. Tigta 10 pesos. Pinagtiyagaan ko na yun. Kami ng mother ko. So, yun nga, nasa obese side pa rin talaga ako. Tapos from 380 pounds ako 2 years ago, almost 400. Ngayon nasa 304 na lang. Hindi ka ba matutuwa sa ganun? Para sa akin, mabuwasan lang ako 10-20 kilos, masaya na ako Actually, hindi naman talaga ang goal ko is pumayat. Hindi po ako nag-hard exercise. Ang goal ko lang talaga is simple, mawala yung mga medication. Yun po. Yun lang po yung aking goal. Mawala yung medication ko. Kasi ang pagpayat, kasi ilang years na ako mataba, hindi ko na issue yung laki ng mama, yung mga ganung mga side comment na ganun, tatawa na lang ako. Wala na, sanay na ako sa ganun. Dadaan ka sa alanganing area, sasabihin ng mga bata, uy, laki ni mo ng kuya, taba. Ganun, baliwala sa akin yun, natatawa na lang ako. Pero kasi ang akin is yung health, yung sakit, yun ang gusto kong mawala, yung medication na iniinom ko, doon ako mas focus. Kaya sana maging katulad ko sa inyo ang low carb. Basta alamin nyo muna. Kasi po mahirap po mag low carb tapos hindi mo naman inaral. Tapos magkakamali ho kayo sa paglo low carb nyo. Ano po mangyayari? Sasabihin nyo hindi po effective yung low carb. Ganun po yun. Sasabihin nyo na yun, hindi naman effective yung low carb, sumama yung pakiramdam ko, ganyan. Paano po yun pag ganun? Hindi nyo pa nga natututunan ng maayos, tapos ganyan na yung mangyayari. Guys, hanggang sa muli mga ka-obese friends, salamat sa pakikinig. Salamat sa time na nilaan nyo po at naway ang ating pagkakaibigan at ang ating journey ay mag-last longer. Alright, bye! Paalam! Ang inyong love guinea pig so big, ang inyong best friend, obese friend. Let's go!